half kilo na luya na luyang puti at half kilo na turmeric. Hugasan lang ng mabuti para matanggal yung mga dumi na nakadikit sa kanyang balat. Yun, so naka-off na po yung apoy niya.
Tapos yung mga nabubuo, pwedeng durug-durugin. So pag nag-pulverize na siya o na-powder na siya, i-off na yung apoy. Tapos pag naglamig siya, maging pulbos na siya. Maging powder na siya pag naglamig. At ngayon po, titimbangin po natin yung ating niluto. 1/4 na turmeric, 1/4 na luyang puti. So, kalahating kilo po lahat. At 8 stock ng tanglad. Yan, so timbangin natin. Tapos, kalahating kilo din na sukal. Okay, so almost half kilo. Okay, so nasa 4.5 na grams. So yun po. So nasa 400 grams siya, no? 400 grams. 450 grams. Yan. Okay, so ito na po yung computation po natin. Ano po kung mag-business po tayo. So costingan po natin, presyohan po natin yung ating pong expenses at kung ating ibebenta, magkano ba ang kikitain natin kung tayo ay bibenta ng turmeric. Ano po? So halos pareho lang ang kilo ng luyang dilaw at saka luyang puti. Ano po? So dito ay nasa 80 pesos ang kilo. So 1/4 yung ginawa natin. So 1/4 ng luyang dilaw, 1/4 din ng luyang puti o yung natural na luya. So 40 pesos. And then, yung asukal po natin ay kalahating kilo. Dito po ay nasa 50 na ang kalahating kilo. O, pag bilihin mo 1/4. So, mayroon tayong 90 pesos na expenses. Yung 90 pesos na expenses. Ngayon, yung 10 siguro, kukunin na lang natin doon sa labor natin at saka yung sa pagluluto. Sa ating gas.
So, all in all, nasa 100 pesos yung expenses natin. Okay, so ngayon, ang bintahan dito ng turmeric ay nasa 50 pesos per 100 grams. So, kung siya po ay yung ating pong nagawa ay nasa 450 grams. No, 450 grams. So, ibig sabihin, kalahati po ang atin pong tutubuin kung tayo po ay magbibinta. Kasi abot ng 450, ibig sabihin nasa 200 plus yung ano. So, the most siguro 250. Yan, 250 kapag ibinta po natin. So, bawas sa ating gastos na 100, so meron tayong 150 na more or less na kitain. Okay, so yun po. Maraming pong salamat. God bless.